So disclaimer lang, yes, pwede niyong i-stalk yung aking page. Pero sana po, no, wag po kayong magre-reply sa mga nag-how much sa page ko. Kasi na-experience ko po kasi, no, na may nag-how much sa page ko, tapos may mga ibang mentors na nagre-reply. So, please don't do that kasi unethical din po yun. So, itong i-share ko po kasi talagang ito yung page po na nag-active po talaga sa akin. Okay? So, dito po ako nag-ads and all in all, dito po talaga yung ano ko, pinaka-active ko na page for even last year po. Okay, dito ko nakuha yung dalawang jade, dalawang gold, and then dito po ako nakapag-give me 5 ng dalawang beses or isa. Tapos dito ko po nakuha yung iba't ibang pay-ins and benta ko po. Okay, so ayan. Okay. So ayun po no. Thank you so much po sa nakakaunawa. Ayan. So ito po yung page ko. Ayan. So okay, so pag mag-create po kayo ng page, yung iba kasi nahihirapan sa pag-isip kung ano yung page name nila. Actually, madali lang naman mag-create ng page name mo. Huwag mo lang siyang masyadong tawag dito. Um, pwede kang gumawa ng page name mo na ganyan lang. Okay? Amazing Barley Philippines by Juvie. Okay, pwedeng ganon. So, ang importante dyan, nandyan po yung pangalan mo. Okay, yung pangalan po mismo ninyo ha. So, kailangan yun para ma-distinguish ng client mo yung page mo. Kasi minsan po may nagme-message sa akin na galing pala sa ibang page pero akala nila etong page ko yung napag-inquiran nila. So yung page pala kasi na yun, wala pong pangalan ng distributor. So mas maganda kung ikaw magkikreate ka ng sarili mong page, andun yung pangalan mo para alam ng kliyente kung kanino siya bumili. Okay? Kasi meron po talagang mga kliyente na hindi natin meron talagang kliyente sa page na hindi mo mako-convert sa Facebook. Meron pong ganon, especially yung mga oldies po. Ayan, yung mga hayep, mga oldies na hindi po alam mag-Facebook talaga. And akala nila, yung chat box sa page, yun din ang messenger natin. So, hindi natin minsan nako-convert sa Facebook. So, para mabalikan ka nila, kailangan nandun yung page name mo. Okay? Kasi minsan nag inquire din yan sila sa iba't ibang page. So, para bumalik sila sa'yo, dapat nandun talaga yung pangalan mo. And then, kung marunong kayo sa Canva, ayan, pwede kayong mag-edit ng cover photo nyo para maging professional looking siya. Okay? Maganda kung professional looking yung page mo. Okay? Tapos yung profile mo, para lang tayo nag-FB lift dito, no? Pero hindi. So, dapat yung profile mo, mukhang professional din. Okay? So, yung iba kasi, meron silang page na ang profile nila, marami silang, alam mo yung sobrang layo ng mukha nila kasi nandun sila sa likod ng boxes ng barley. Okay? Mas maganda kung mukha mo lang talaga yung nakikita nila. Okay? Kung kaya mo din na i-editan, no? Pwede naman. Okay? As long as andun yung mukha mo talaga and clear siya. Okay? Ayan. Okay, pwede po kayo mag-question sa akin after nito. Ayan, so ganyan po, yan po yung aking Facebook page. Actually, yung ano naman, sa followers naman mga mentors, no worries naman kasi dumadami din naman yan. Kailangan mo lang talaga siyang i-start. Pero pwede kang option lang naman din siya na bumili ka. Okay, meron kasi yung binibilhan ng followers. Kung gusto mo na may followers ka agad siya, pwede ka namang bumili. May mga authentic naman talaga na nagbibigay ng followers. Okay, kung gusto mo na may followers ka agad siya. Ayan. So, lalo na kung balak mong mag-ads, okay lang din naman mababa ang followers mo. Okay, pag nag-ads ka. Pero, mas maganda pa rin na medyo madami siya kasi it builds credibility. Kasi kung ako yung kliyente, tapos i-stock ko yung page, mas gusto ko yung may followers. Kasi pag konti lang, parang feeling ko scammer. Okay? So ayun po, build nyo yung yung Facebook cover photo nyo, ay yung cover photo ng page nyo, and then yung profile nyo. Okay? So,
Wag yung ano ha, siyempre nagpipicture naman tayo sa office, yung nandun tayo sa likod ng maraming boxes. So, pag ganun kasi, parang sobrang layo ng mukha natin. So, ayun, mas maganda yung mag-isa ka lang. Okay? So, eto po, kailangan post ka 3 times a day, especially kung yung page mo, bago pa lang siya. Okay? Huwag kang tamarin na mag-post. Yung iba kasi, once a week, yung iba 2 times a week, ang tagal. Okay? Minsan naman kahit everyday nagpo-post, once lang. Okay? So, kailangan 3 times a day ka, especially kung bago pa lang yung page mo. Okay? Kasi po, kung ako yung, lagi mong ilagay yung sarili mo as a client. Okay? Kung ikaw yung client, tapos i-check mo, i-stock mo yung page na pinag-i-inquirean mo, syempre titignan nila yan kung kailan ba yung page na yan. I-stock nila yan hanggang dulo. Tapos nakikita nila konti lang yung post. 'Di ba? 5 video, 5 picture. Kung may mga client kasi na doon nagbe-base eh. So mas maganda kung everyday talaga nagpo-post ka tapos 3 times a day kasi it builds credibility din. Tapos ang gusto kasi ni Meta, yung active. Ay, gusto ni Meta na active ka sa Facebook. Kasi pag active kang nagpo-post, mas lumalawak din ang audience mo sa page. Okay? So, eto po no, tignan niyo po, nag-post po ako ng 7, nag-post ako ng 10, nag-post ako ng 1. Okay, minsan nagpo-post kahit 4 times a day pa. Di ba? So, kailangan, okay lang naman na puro barley yung i-post mo since page mo na yan. Okay? Sa Facebook kasi natin, sa sariling account natin, Facebook natin, hindi pwedeng puro barley lahat, di ba? Pero since ito yung page mo, parang ito na kasi yung market mo. Okay? So, ito na yung market mo. So, okay lang na puro barley siya. Pero, wag naman gawin na testimony lagi. Di ba? Puro video ng ibang tao. Lagyan mo din ang mukha mo. Ayan, ito. Okay, may hinanda ako na ano. Okay. Are you struggling on what to post? Here are some ideas. Okay. So, testimonials, may it be picture or video. Actually, minsan, mas na malawak ang nakukuha ng picture. Pero minsan, ano din eh, mas malawak din yung video. Okay, depende na lang din siguro kung ano yung makakapag-catch sa audience mo. So, pwede mo siyang alternate, ano, hindi naman, hindi yung testimonial lagi, hindi yung, tawag dito, pwede mo siyang i-alternate. Pwedeng testimonial sa umaga, okay, transaction mo sa afternoon, okay, kahit transaction mo pa yan nung last week, hindi po yan alam ng kliyente mo. Okay. Pag nagpunta ka sa LBC, mag-picture ka ng madami. Hindi naman alam ng kliyente mo na picture mo yon nung kahapon pa. Okay? So, pwede yon. Pwedeng, ayan, transaction, testimonial sa umaga, transaction sa afternoon. Okay? Tapos, ayan, pag nag-office ka, pwede mo ding i-alternate yan na i-post. Okay? Kaya pag nag-office tayo, huwag kang masyadong excited umuwi. Mag-picture ka ng mag-picture ng madami, lalo kung hindi ka everyday sa office. Lalo kung part-time mo lang siya ginagawa. Kailangan marami kang picture. Kasi sa page mo, makakailanganin mo yan. Okay? So, alternate kasi yung post natin dyan sa page. Ayan. Tapos, ito po mga mentors, no? Go live at least once or twice a week. Pwedeng sa bahay, pwedeng sa office. Pwede din i-take advantage nyo yung weekly gathering natin sa Titans kasi merong nagte-testimony doon, pwede nyo ding i-live yon. Okay? Ito lang mga mentors, no? Kasi marami ako napapansin. Pag nagla-live, hindi ano, tawag dito, kung ako yung nanonood ng live mo, i-scroll up kita. Bakit? Kasi minsan pag nagla-live tayo, ang gulo. Minsan magulo yung pagla-live mo. Okay, kailangan steady. Okay, pag nag-ano ka naman, pag hawak mo naman yung phone mo, make it sure na hindi siya masyadong magalaw. Okay? Kasi pag ganun, hindi kasi ini-scroll up kasi nila yun eh. Tapos pag nagla-live ka, alam ko namang cute ang voice mo. Kasing cute mo, pero sana sa live medyo lakasan ba? Kung hindi mo kayang lakasan o talagang ganun lang yung boses mo, kuha ka ng speaker or yung mic, okay? Para naririnig po ng audience mo.
Okay, so kailangan clear siya and then steady, hindi po blurry. Ayan. So, kung hindi kaya ng boses, bumili po kayo ng mic. Okay, huwag kayong mag-alala, investment nyo yon. Okay, magkano lang naman yung mic? Pag sa Shopee, 200 lang. Okay, para sa negosyo mo yan. Okay, so, kung hindi mo kayang mag-office, dun ka sa bahay nyo. Mag-ano ka, mag-live ka. Nag-live ka na, nagtitimpla ka ng barley. Okay, pero pag nagtitimpla tayo ng barley mix, wag naman yung pag nagtitimpla ka, smile-smile ka lang kahit naka-live. Magsalita ka din, mens. Okay? So, bago ka mag-live, um, dapat meron kang knowledge sa product para may sinasabi ka sa live. Okay? Pangit kasi din sa live na naka-live ka pero wala kang sinasabi, ang silent. Okay? So, pag nagtitimpla tayo, kailangan nagsasalita ka din. Okay? So, ayun. Actually, pag nagla-live ako sa page ko, nagla-live na ako sa lahat. Live na ako sa page, nagla-live na ako sa group, nagla-live na sa Facebook ko, lahat na. Okay, so ganun po ako nagmo-market. Yan, sobrang sipag ko mag-live. Okay. And then, ayun, actually yun lang. Kung may questions kayo, eto lang, doing little things well is a step forward to doing big things better. Okay, so yung shinare ko sa inyo, maliit pa lang po yan. Page pa lang po yan. Pero, pag everyday nyo siyang ginagawa, okay, magiging malaki yung resulta po niyan. Kasi ako po, yung page ko na yan, hindi naman po siya nag-momentum agad. Okay? Sabi ko nga, bibuild mo pa lang kasi yan. Okay, binibuild pa po yung page bago po yan mag-momentum. So kung ikaw, hindi mo inaalagaan yung page mo, matagal yan bago mag-momentum. Kaya, step by step, no? Kung lalo kung busy ka, step by step mo lang siyang gawin kasi darating ang time, mag-momentum yan. Okay, sabi nga, a mentor once said, may narinig kasi ako mentor, lagi ko siyang na-follow. Sabi niya, nahihirapan ka ba? Hirap ka na ba? Ay gawin mo araw-araw ang mahirap para maging madali. Tama naman. Kasi pag araw-araw mong halimbawa nahihirapan ka magpa-pay in. Oh, araw-araw mong gawin na mag-prospecting ka. Tignan ko lang kung hindi magiging madali sa'yo. Nahihirapan kang mag-live. Araw-araw mong gawin. Sure ako, magiging manit na lang siya sa'yo yung pagla-live. Okay? Marami kasi sa atin na, alam mo yung yung steady lang, yung mga shy type na ayaw mag-live. Alam niyo po dati, hindi kami lumalabas sa office hanggat hindi kami nagla-live. Hindi kami papalabasin ng mentor namin hanggat hindi kami nagla-live sa office. 'Di ba? So, ayan. So, dapat pag nagpunta ka office or dapat sa isang linggo i-mindset mo, i-set mo yung mind mo na dapat sa linggo na to magla-live ako. Kahit nanginginig ka pa, gawin mo. Kasi pag araw-araw mo na siyang ginagawa, madali na lang siya. Tignan mo, pag araw-araw mo siyang ginawa, pag nag-live ka sa office, hindi mo naramdam yung tao sa paligid mo. Minsan kasi pag yung iba, naku-conscious sila sa tao sa office, pero walang pakialam ang nasa office sa'yo. Okay? Kahit nakatingin yan, ano naman, di ba? So, kailangan face your fear mga mentors. Kasi pag lagi kang takot na gawin yung isang bagay, walang mangyayari. Okay? So, ayun mga mentors, kung may questions kayo, feel free po na mag-ask ng question. Actually, yun lang. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Mentor Joby. Ayan. May questions ba bago yung announcement natin? Kasi may announcement tayo. Wala, natutunan na ano agad. Okay. Ay, back to our host po. Na tayo mga mentors, kung nagre-ready kayo ng question nyo, picture po muna tayo, no? Open cam po. Ating napakagaling na speaker. Ano po, marami po ba tayo natutunan sa ating speaker tonight? Grabe, ano po, napakabata pa. Ako meron po ako natutunan, bali. Kailangan ko lang talagang ulit-ulitin yung pagla-live ko, no? Kasi isa ito sa struggle ko, no? Yung pagma-market, pagla-live. Pero
Ang totoo niyan, kaya naman talaga mahirap mag-live kasi hindi tayo knowledgeable. Ito yung base lang naman po yan sa aking na-experience sa aking sarili. Kasi kaya tayo hindi confident sa pagla-live, sa pagmamarket kasi hindi tayo knowledgeable. So, yun nga, kailangan talagang mag-attend ng training, makinig ng makinig para may mai-apply sa sarili. Ano po. So, maraming salamat po sa ating speaker.